sabay natin alamin ang totoo. Ang kawan ng kordero sa inyo'y nag-aanyaya. Tula at musika, ihandog sa Diyos na masaya. Pagkat sa piling niya, tayo may pag-asa. Walang hanggang ligaya. Tayo na masama-sama. The KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Mapalaga naman ang bumabasa. Katwiran ng Ama ay mauunawa. Kaya't buksan ang Biblia, tayo na magsalo-salo. KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Ang turo ng ating Ama ang siyang dapat lakaran. Sa KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Magandang araw, mga bata. Magandang araw po, Kuya Eric. Parang meron kayong pinag-uusapan kanina. At nakita kong parang excited kayo eh. Ano ba yon? Napag-usapan lang po namin yung mga gusto naming puntahan na makasaysayang lugar sa Pilipinas. Ah, ganun ba? O ano naman ba yung mga magagandang lugar na magandang puntahan na nagsasaysay o nagkukwento ng kasaysayan ng Pilipinas? National Museum po, Kuya Eric. Ang pinaka-paborito ko po ay ang Fort Santiago. Ako din, malapit yan sa Intramuros, di ba? At huwag natin kalilimutan ang Rizal Park. Marami pala kayong alam na makasaysayang lugar sa Pilipinas ah. Opo, Kuya Eric, malaki po ang naging bahagi ng mga ito para makaalam po kami ng mga kasaysayang nagpapakilala sa Pilipinas. Kuya Eric, di pa po yata ako nakakapunta sa lugar na mga binanggit nila. Nako Alicia, malamang marami din mga bata ang hindi pa nakakapunta sa mga lugar na iyan. Maaaring natutuhan lang nila ang mga ito sa mga aralin nila sa paaralan at sa mga kwentong narinig nila sa mga nakapunta na sa mga lugar na iyon. Kung pwede lang pupuntahan itong mga lugar na to, Kuya Eric, siguradong mas marami po kami malalaman tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Mabuti pa siguro, pag-aralan natin ang tungkol sa mga makasaysayang lugar na iyan sa Pilipinas at alamin natin kung paano ito naging makasaysayan. Sabik na po kami pag-aralan yan, Kuya Eric. Mabuti kung ganon. Sa Biblia man, may pagkukwento tungkol sa mga nangyayari sa nakaraan eh. Basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Awit, 68:3-4. Na aming narinig at naalaman at isinaysay sa amin ng aming mga magulang. Hindi namin ikukubli sa kanilang mga anak na isasaysay sa salin ng lahing darating ang mga pagpuri sa Panginoon at ang kanyang kalakasan at ang kanyang mga kagilagilalas na mga gawa na kanyang ginawa. Sa pamamagitan po ng pagkukwento tungkol sa kasaysayan, maaari po natin itong mapasa sa susunod na henerasyon. At yan ang ating mga talata sa araw na ito.
Alamin natin mga bata sa mga makasaysayang lugar dito sa ating bansa na talaga namang nagmarka o nag-iwan ng marka para ito ay maging makasaysayan. Ano ba ang mga kwentong nakapaloob sa mga lugar na ito? Kung kaya't pinupuntahan ng maraming tao. Abangan niyo yan mga bata sa pagbabalik ng KNC Show! Magandang araw mga bata. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay hindi lamang nagpapakita ng mga pangyayari na dumaan sa ating bansa. Ang mga likhang sining ng ating mga ninuno ay nagpapakilala rin sa ating bansa. Andiyan ang mga painting, mga nilililok, mga awitin, tula, at kasama na dyan ang pottery o ang pagpapalayok. At yan ang tutuklasin natin ngayon, ang mga palayok na ginawa ng ating mga ninuno. Ang pottery o pagpapalyok ay isang uri ng sining na kung saan gumagamit ng putik ang isang potter o magpapalayok para makagawa ng isang bagay tulad ng bowl, vase at marami pang iba. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng paghuhubog sa clay o putik gamit lamang ang mga kamay at niluluto sa isang pugon o oven para ito ay tumigas. Narito ang ilang kahangahangang discoveries na nagawa ng ating mga ninuno sa pamamagitan ng pagpapalayok. Ang Leta-Leta Harlot na tinatawag ring Yoning Jar ay nadiskubre sa Leta-Leta Cave sa Northern Palawan noong 1965. Kaya ito tinatawag na Yoning Jar dahil ang itsura nito ay parang isang bibig na humihikab. Ito ay isa sa pinakaunang discovery na uri ng sining sa Pilipinas. Leta-Leta Stem Cup, kasabay itong nagdiskubre noong 1965. Ito ay may kakaibang design at ito ay ginagamit na inuman ng mga gumawa nito. Pandanan, 14th century blue and white porcelain. Ito ay isang natatanging porcelain bowl dahil sa design nito at na-preserve na mabuti ang pattern na ginawa dito. Para nakaka-enjoy pag-aralan ng pottery, susubukan kong ang gawin ito mga bata. At ang kaalaman ko sa pagguhit at pagpipinta ay pwede ko din gawin sa pottery. Subukan nyo din itong gawin kids para mas lumawak pa ang kaalaman natin sa sining. Kung loloobin ng Diyos, muli tayo magkita-kita at samahan nyo ulit ako upang sanayin ang ating kakayahan sa pagguhit at iba pang uri ng arts dahil tayo ay mga batang artistic. Magandang araw mga bata! Buwan ng wika na ngayon at alam kong may mga activities at program na ginagawa sa ating paaralan. Ilan na dyan ang mga poster making, paggawa ng tula at marami pang iba. Lahat ng yan ay gusto kong salihan. Pero ang gusto kong i-challenge ay ang paggawa ng tula. Lalo na kung maganda ang gamit mong panulat. Mas nakaka-enjoy, di ba? Kaya ang naisip kong gawing project ngayon ay isang uri ng panulat na ginamit ng mga naunang manunulat noon. Di man katulad ng mga sinaunang ballpen o panulat ang gagawin ko ngayon, pero gusto ko itong subukan. Ang tawag nila dito ay quill pen. Kaya tara, samahan niyo akong gawin ito. Ihanda na ang mga kailangan nating materials tulad ng ballpen, construction paper, Japanese paper, glue gun, scissors, at color pens. Makinig at manood mabuti at ihanda ng mga gamit para makapagsimula na tayo. Una, balutan natin ng Japanese paper ang ballpen gamit ang glue gun. O kids, mag-ingat sa paggamit ng glue gun ha. Magpatulong tayo sa mas nakatatanda sa atin. Sunod, gumawa naman tayo ng isang feather gamit ang construction paper. Lagyan ito ng design gamit ang color pens. Idikit ang ginawa nating feather sa ballpen na binalutan natin. Gumawa pa tayo ng isang quill pen gamit ang ibang kulay ng Japanese paper. O
ayan mga bata, meron na tayong quill pen. Di man ito talagang quill pen, pero ang idea nito ay nagawa natin. Pero ano man ang panulat na gamit natin sa tula o awit, o kung ano man ang sinusulat natin, sikapin lang na tama ang pagsulat pati ang lengguwahe nito. At dahil pinagdiriwang natin ang buwan ng wika, makaisa tayo sa pag-alam ng kasaysayan at pinanggalingan ng ating wika, pati na ang mga letra nito. Marami pa tayong gagawing art project mga bata, kaya samahan niyo ulit ako sa susunod at sama-sama nating sanayin ang ating kaalaman dito lang sa Kids Craft. Magandang hapon po, Kuya RR. Magandang hapon. Bakit po may mga makasaysayang lugar sa ating bansa? Ang mga makasaysayang pook sa ating bansa, may tuturing natin to na pinangyarihan ng mga mahalagang pangyayari sa ating kasaysayan. Halimbawa dyan, sa isang pook na pinangyarihan ng isang malaking labanan, kailangan kilalanin natin yon na isang mahalagang pook dahil doon pinakita ng mga Filipino na handa silang lumaban para sa ating kalayaan. Halimbawa dyan, di ba, yung Rizal Park, ang tawag natin dyan ay Bagong Bayan. Nung dyan binaril si Jose Rizal ng mga Espanyol. Ano? At isang mahalaga siyang pook dahil meron siyang monumento doon at pagkilala ito sa kabayanihan ni Jose Rizal. O, sa monumento, meron din tayong mahalagang bantayog para kay Andres Bonifacio dahil mahalaga ang pook ng Caloocan sa ating kasarinlan at sa kilusan ng Katipunan na bilang isang pambansang grupo, pangkat na naglalayong palayain tayo sa kamay ng mga Espanyol. Mahalaga rin sa mga bata yung ating pambansang museo dahil nandito yung mga patunay natin na tayo mga Filipino, patunay ng ating kultura, na meron tayong kultura noon pa. Meron tayong lilingunin. Halos lahat nandoon. Ngayon at libre ang pagpasok sa pambansang museo, walang entrance fee, punta lang kayo sa ating National Museum, pambansang museo, at doon yung makikita kung gaano ka dakila at kagaling ang ating lahi. Dahil nandun halos lahat ng patunay na isa tayong dakilang lahi ang Filipino. At pag dumako naman tayo halimbawa sa probinsya, yung hagdang-hagdang palayan natin, ang tawag kadalasan ay rice terraces. Ngunit pag tinanong mo yung mga kapatid nating Ifugao na lumikha niyan, may tawag sila dyan ang payo. Tawag nila payo. Kaya ang mahalaga rin sa mga makasaysayang pook, matutuhan nating tawagin ito sa paraang kung paano tinatawag ng ating mga kapatid na Filipino. Dahil isa itong paraan ng pagpapakita na nire-respeto natin yung kanilang kultura na bahagi ng kulturang Filipino. Ano po ba ang halaga na malaman po namin ito? Bilang mga batang Filipino, bahagi rin kayo ng ating bansang Pilipinas. At habang lumalaki kayo, maganda na nadaragdagan yung inyong kaalaman tungkol sa inyong bansa. Dahil pag nadaragdagan, yung alam ninyo na natatangi o ating kasaysayan sa Pilipinas, mas magkakaroon pa kayo ng pagmamalaki sa sarili bilang Filipino. At para pag tumanda kayo, ay mapagpapatuloy niyo yung mga magandang nasimulan ng mga Filipino na nauna sa inyo, sa inyong mga nakakatanda sa inyo, na pinagmamalaki rin yung pagiging Filipino nila at nagmamalasakit sa kulturang Filipino. Kaya pag natuklasan mo kung ano ang iyo, kung ano ang kulturang Filipino, bilang bata, dadalhin mo ito hanggang pagtanda, yung pagmamahal sa sariling bayan. Maraming salamat po, Kuya RR. Salamat din. Yung po pala ang dahilan kung kaya pinupuntahan ng mga tao ang mga lugar na yan. Oo nga, ang dami pa po pala nating matututunan at magiging mas interesado ka na alamin ang kasaysayan ng mga ito. Tama kayo mga bata at ako, nawili din ako sa pinag-aralan natin eh. Ngayon, punta naman tayo sa ating Bible story.
Sige po, Kuya Eric. Natunghayan natin ang tungkol sa panghihinayang ng Panginoon sa malaking bayan ng Ninive. Dahil sila po ay nagsisampalataya at nagsipagsisi sa masama po nilang gawain. Oo, at binigyan nga ng Panginoon ng malaking konsiderasyon ang bayan ng Ninive dahil sila ay nagsisi sa kanilang kasalanan at sumampalataya sila sa Panginoon sa pangangaral ni Propeta Jonas. At ngayon mga bata, isang panibagong kwento na naman ang aming ibabahagi para sa inyo. Ito ay tungkol sa 4 na magkakaibigan. Sino-sino po sila, Kuya Eric? Para makilala natin sila, basahin natin sa aklat ng Daniel 1:1 hanggang 10. Nang 3 taon ng paghahari ni Joaquim na hari sa Huda, ay dumating sa Jerusalem si Nabucodonosor na hari sa Babylonia at kinubkob niya yaon. At ibinigay ng Panginoon sa kanyang kamay si Joaquim na hari sa Huda, 10 ng bahagi ng mga kasangkapan ng bahay ng Diyos. At ang mga yaoy dinala niya sa lupain ng Sinar sa bahay ng kanyang Diyos. At ipinasok niya ang mga kasangkapan sa silid ng kayamanan ng kanyang Diyos. At ang hari ay nagsalita kay Aspenaz, na puno ng kanyang mga bating, na siya'y magdala ng ilan sa mga anak ni Israel, sa makatwid bagay, sa lahing hari at sa mga mahal na tao, mga binatang walang kapintasan, kundi may mabubuting bikas at matatalino sa lahat ng karunungan, at bihasa sa kaalaman, at nakakaunawa ng dunong, at may ganyang kakayahan na makatayo sa palasyo ng hari. At kaniyang tuturuan sila ng turo at wika ng mga Kaldeo. At ipinagtakda ng hari sila ng bahagi sa araw sa pagkain ng hari at sa alak na kanyang iniinom. At sila'y kakandilihin na 3 taon upang sa wakas niyaoy mga katayo sila sa harap ng hari. Na sa mga ito nga, sa mga anak ni Huda, si Daniel, si Ananias, si Misael at si Azarias. At pinangalanan sila ng pangulo ng mga bating. Kay Daniel ang ipinangalan ay Beltsasar, at kay Ananias ay Sadrak, at kay Misael ay Mesak, at kay Azarias ay Abednego. Ngunit pinasiyahan ni Daniel sa kanyang puso na siya'y hindi magpapahamak sa pagkain ng hari o sa alak man na kanyang iniinom. Kaya't kanyang hiniling sa pangulo ng mga bating na siya'y huwag mapahamak. Si Daniel nga ay pinasumpong ng Diyos ng lingap at habag sa paningin ng pangulo ng mga bating. At sinabi ng pangulo ng mga bating kay Daniel, "Ako'y natatakot sa aking Panginoong Hari na nagtakda ng inyong pagkain at ng inyong inumin, sapagkat bakit nga niya makikita na ang inyong mga mukha ay maputla kaysa mga binata na inyong mga kasinggulang. Isa sa panganib nga ninyo ang aking ulo sa hari." Nakakaangat kakaiba po ang taglay na katangian ng 4 na magkakaibigang sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias. Mga binata po silang walang kapintasan, matatalino sa lahat ng karunungan, at bihasa sa lahat ng kaalaman. Ano po ba ang sikreto nila, Kuya Eric, at taglay nila yung mga katangian na yun? Sikreto? Meron nga ba silang sikreto kaya taglay nila ang ganong katangian? Yan naman ang aalamin natin sa susunod kung loloobin ng Panginoon. Marami pang lugar sa ating bansa na makapagkukwento ng mga kasaysayan ng Pilipinas. Dahil dito, mas lalo pa nating may pagmamalaki ang kulturang Pilipino dahil sa mga pangyayari sa ating bansa na tumatak naman sa atin. Lalo na mga bata at kalooban ng Diyos ang pag-aaral natin ng kasaysayan. At ang mga kasaysayan na yan ay ipinahintulot ng Diyos na maisulat para makarating sa atin, gaya ng banal na kasulatan. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng 1 Korinto 10:11. Ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa
at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin ng mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Mga bata, siguradong magiging kapanapanabik ang aralin natin sa linggong ito. Dahil bibisitahin natin ang iba't ibang makasaysayang lugar sa ating bansa. At yan ang iisa-isay natin sa linggong ito, kung loloobin ng Diyos. Bawat bansa at lahi ay mayroong sariling wikang namumutawi sa bawat labi. Ang wika ay kailangan sa pagkakakilanlan at magkaunawaan ang buong sambayanan. Kay balatin ng bayan sa iyo'y nasumbungan. Pilipino, wikang kinagisnan, huwag limutin ang kabayanihan. Isang lahi at isang bayan, wika natin pahalagahan. Sa isang wika may pagkakaisa, huwag nang ikahiya pa, ibandila sa madla. Kay palad kababayan ng ating pinagmulan. Pilipino, wikang kinagisnan, huwag limutin ang kabayanihan. Isang lahi at isang bayan, wika natin pahalagahan. Ang ating wikang pambansa, biyaya sa atin ng Amang lumikha. Pilipino, wikang kinagisnan, huwag limutin ang kabayanihan. Isang lahi at isang bayan, wika natin pahalagahan. At sikapin natin na mabatid aral ng Diyos sa matuwid. Aral ng Diyos sa matuwid. Hanggang dito muna mga bata, sa susunod ay muli tayong magkita-kita kung loloobin ng Panginoon. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang Kailan ng Cordero! KNC Show, noticia suave.